Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglactopuffy aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, hundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lactopuffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lactopuffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lactopuffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lactopuffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01.
rest of the Visayas, Mindanao, and the world. Bringing incredible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Isa ka oras na balita, serbisyo, ug programa. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa atoang mga balita. Dinhi sa atoang programa Bantay Balita ngayon. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nga nagpaminaw nagtan-aw nining atong programa. Naunta sa kaabtik sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kaluhan sa gawa sa nasod. Mga balita sa sports, sa showbiz ug lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayong nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa nabantog nga produktong Inzumo. Kumusta ang tanan ining adlaw nga Miyerkules? Sa 3 na ron buwan sa Hunyo. Sugod ng tinghabagat. Pero ang pag-asa wa pa mo deklarar nga opisyal ng nisod ang rainy season. Atong Sibya mabati pinagi usab sa 95.3 mga listeners nato diha sa DYAJ One Heart Radio. Good morning kaninyo. Mabati ug makita usab ato ang Sibya tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang broadcast karon. Pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headline. Mga scammer gigamit ang pangan sa Arsobispo sa Sugbo aron mangilad. Hubog gitumbok nga misunog sa iyang balay San Fernando, nadakpa na. 600 million pesos nga donation sa World Health Organization sa Pilipinas. Gustong paimbestigahan ni Senador Amy Marcos. Estados Unidos giblind sa Iran. Amerika padayon gihapong mubabag sa Strait of Hormuz. Spy agency sa United Kingdom may banabana nga 500,000 na kasundao sa Russia ang nakalas sa showbiz. Robbie Domingo ug Mikey Pineda proud parents na sa ilang unang liwas. Mao kadto ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopathy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lactopathy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopathy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopathy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita. Mga scammer gigamit ang pangan sa Arsobispo sa Sugbo aron mangilad. Nagpahimangno ang Archdiocese of Cebu ngadto sa mga Cebuanos batok sa mga individual o grupo nga nagpakaron ingnon nga representante sa Arsobispo. Suma sa advisory, adunay mga nanggamit sa ngan sa Arsobispo aron mangilad o mangayo og pabor, mga donasyon o uban pang transaksyon nga walay otoridad. Gipasidan-an sa simbahan ang publiko na mag-amping og sigurohon ang pagkuhag impormasyon pinaagi sa opisyal nga mga channel sa Archdiocese sa Cebu City. Gipahinumduman usab na ang tanang opisyal nga komunikasyon og fundraising sa simbahan moagi lamang sa lehitimo mga opisyal nga giaprubahan sa mga representante. Bantay Balita. Na nahimong top-notchers ang duha ka mga Sugboanon sa Certified Public Accountants Licensure Examination nga gipagawa sa Professional Regulations Commissions kon PRC. Top 4 sa naasong board examination si Blas Manuel Villacampa Iscaro gikan sa University of San Jose Recoletos kon USJR naman nakuha ang passing rate nga 90.67%. Samtang top 10 usab si Joanne Mukoy Karilimdiman gikan gihapon sa susamang tunghaan human makakuha og 89.33% nga passing rate. Bantay Balita. Alas 7:09 sa kabuntagon. Cebu City Police Office nilusad og proficiency firing program aron mapaligon ang operational readiness ug firearms competency sa mga sakop. Formal nang gilusad sa Cebu City Police Office ang ilahang proficiency firing program pinagi sa opening ceremony nga gipahigayon kagahapong adlaw didto sa CCPO Firing Range, Camp Sotero, Cabahog, Gorordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Ang kalihukan nagtimaan sa pagsugod sa usa ka comprehensive firearms proficiency initiative nga gitumong sa pagpausbaw sa marksmanship, firearms handling skills o operational readiness sa CCPO personnel. Ang seremonya gitambungan sa mga opisyal o personahe sa CCPO uban sa mga inilang bisita sa Cebu City Peace and Order Council. Lakip si Konsehal Paul Labra o Arnel Tansingco, ang Chief of Staff sa Cebu City Peace and Order Council. Ang ilang presensya nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpadayon sa usa ka maayong na bansay ug adunay katakos nga puwersas kapulisan nga epektibo nga makatubag sa mga kabalaka ug kaluwasan ug seguridad sa publiko. Atol sa maong programa ang mga partisipante gipahinumduman nga ang kahana sa paggamit og armas usa ka sukaranan nga aspeto sa serbisyo sa pulisya
direkta nga nakatampo sa luwas subay sa balaod ug hapsay nga paghimo sa mga katungdanan sa pagpatuman sa balaod. Ang kalihukan nagpasiyog daw usab sa kamahinungdanon sa padayon nga pagbansay-bansay sa paglambo sa disiplina, tukma ug maayong paghukom ug responsable nga paggamit sa mga armas. Mao ang importante nga mga hiyas nga gipaabot sa matag pulis sa pagpatuman sa ilang mandato, pag-alagad ug pagpanalipod sa publiko. Bantay Balita. Wala kalihay sa clamping kining ba sa Police Regional Office kon PRO 7 subay sa post wahinon masuta kon asang dapit giklam ang maong bus kon kaghapon subay sa nadawat nga kasayuran. Diha pamatod kini nagpark sa Dalan R. Landon ning Dakbayan sa Sugbo. Hubog nga gitumbok nga misunog sa ihang balay San Fernando, nasikop sa kapulisan. Gidakop ang usa ka 41 anyos nga lalaki human gituhang hubog nga giingong misunog sa iyang kaugalingong balay sa Puro 4 Nangka, Panaghiusa, Barangay Panadtaran, San Fernando, Cebu. Ang suspek gila nga si Anisito Sas Paradilla, ulitaw og residente sa maong lugar. Suma sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa maong lungsod, nasayran nga gituhang hubog ang suspek sa dihang iyang gisunog ang ihang panimalay. Matud pa sa mga testigo kasi Aurelio iyang nakita ang kayo nga migawas gikan sa ilawom sa sahog sa balay o personal niyang nasaksihan ang suspitsado nga nagsunog sa wala pa kini midagan gikan sa maong lugar. Tungod sa insidente, nikatap ang maong kayo ngadto sa duol nga kable sa kuryente nga nakahatag og peligro sa mga residente og nakamugna og temporaryong pagkawala sa supply sa kuryente sa maong lugar. Mayo na lamang gani kay dali nga natabang sa mga silingan ang pagpalong sa kayo nga nakapugong sa mas dakong kadaot. Gibanabanang mukabat lamang sa 1,000 ang kantidad nga nahimong danyo sa maong sunog. Ang insidente unang gitubag sa Bureau of Fire Protection sa San Fernando alas 2:47. Human sa ilang inisyal nga investigasyon, giturn over ang suspect ngadto sa San Fernando Police Station alang sa dokumentasyon, booking ug sa detention. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang suspect samtang nagpadayon ang investigasyon ug pag-andam sa kasong arson ay pasaka batok ngadto sa suspitsado. Bantay Balita. Tulo ka mga sakop sa tulo ka mga traffic enforcers nga sakop sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi ang gipaubos karon sa investigasyon tungod sa giingong illegal nga binuhatan sa ilang trabaho. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga buwan adunay tulo ka mga traffic enforcers nga gitaktak sa trabaho tungod sa pagpangilkil niini sa mga motorista nga maisyuhan og mga citation tickets. Adun ang na-dismiss nga mga traffic enforcers, mga job order employees ug adunay gyud video nga nagpamatuod sa ilahang gibuhat. Matod ni Hale Rituya, ang pangu sa team, natuyo nilang gi-upload ang maong video aron ipadangat sa publiko nga kung ugaling aduna sila'y reklamo, mas maayong aduna sila'y lig-on nga ebidensya aron nga manubagyod ang mga personnel. Ang giimbestigaran karon nga mga traffic enforcers nga mga GO, aduna sila'y gikuptan nga lig-ong mga ebidensya. Ipasalig ni Rituya nga dili sila magduha-duha sa pagtaktak sa serbisyo kadtong mapamatud-an nga magbinuang sa ilang trabaho. Tungod kay sigon pa niya dili ang mga motorista ang instriktong mutuman sa balaod sa Trapicos, Mandawi City, apan labaw na niya na ang mga traffic enforcer. Bantay Balita.
Mipirma si Governor Pamela Baricuatro sa Executive Order number 29 nga nagtukod sa Right to Care programs lalawigan sa Sugbo. Nagtugot kini sa mga residente sa pag-assign og care partners nga mutabang sa mga sitwasyon sa panglawas, emerhensya ug social welfare. Ang maong palisiya nagtumong sa pag-ila sa caregiving relationship bisan gawas sa kasal o tradisyonal nga pamilya, lakip ang mga non-traditional arrangement. Suma sa executive order, ang mga designated care partners mahimong mutambong sa hospital visits, makadawat og update sa pasyente kung otorisado ug mahimong emergency contact. Gihimo usab ang usa ka registry system ubos sa Provincial Social Welfare and Development kauban ang Provincial Health Office ug Gender and Development Office. Diin ang mga residente mahimong mo-register mag-usab o mukansela sa ilang designated care partner. Subay sa executive order nga wala kini naghatag og legal right sama sa kaminyoon o inheritance apan limitado lamang sa administrative recognition alang sa health og emergency support. Ipasiyog daw usab sa probinsya ang non-discrimination clause nga nagpanalipod batok sa pagdiskriminar base sa sexual orientation, gender identity, marital status ug uban pa. Gipaabot nga magsugod ang implementing guidelines sulod sa 60 ka adlaw human sa pag-issue sa executive order nga nagpasabot nga usa kini sa unang lokal nga polisiya nga unang palisiya sa nasod nga formal nga nag-ila sa designated care partnership. Bantay Balita. Alas 7:18, Regional Director sa Department of Agriculture, PRO 7. Muhimo og station visit og ni-inspeksyon sa Minglanilla Municipal Police Station. Padayon ang himong pag-inspeksyon o pagbisita ni Police Regional Police PRO 7 Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad ngadto sa mga police station sa Central Visayas o gisusi niini ang Minglanilla Police Station karong adlaw. Ang maong lakang kabahin kini sa pagsiguro ni Abad sa operational preparedness, administrative efficiency o kinatibuk-an nga pagka-epektibo sa police units paghatod sa dekalidad nga serbisyo ngadto sa publiko. Personal nga gisusi ni Abad ang mga pasilidad ug ekipo sa Minglanilla Police Station nga gamiton sa ilang mga operasyon, inguman pagpatuman sa laing-laing programa ug inisyatiba sa kapulisan. Gidasig usab ni Abad ang tanang personnel sa maong buhatan sa kapulisan nga magpabilin pagsalig sa misyon sa PNP, pagmintinar sa kalinaw ug hapsay ug pagpatuman sa balaod. Ang pagpalig-on ug pagsalig sa komunidad pinaagi sa responsive ug people-centered police. Bantay Balita. Public Science High Schools nakadawat og robotics kit gikan sa probinsya sa Sugbo. Gisugdan sa Cebu Provincial Government ang pagpanghatag og robotic kits nga mokantidad og 8 milyones ka pesos ngadto sa 7 ka mga pampublikong science high school sa tibuok lalawigan aron mapalig-on ang ilang pagkat-on sa teknolohiya. Ipanguluhan ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang pagtunol sa maong mga kahimanan ngadto sa mga magtutudlo ug estudyante sa Department of Education atol sa gihisgutan nga training program. Matod ni Dr. Pamela Redimio gikan sa Department of Education Cebu Province nga dako ang ilang pasalamat sa Kapitolyo tungod kay mahal kaayo ang maong mga robotics kits ug sa unang higayon matabangan niini nga maparihas ang kalidad sa edukasyon sa mga pampublikong eskwelahan ngadto na sa mga pribadong tunghaan.
Gilauman usab ni Dr. Josephine De La Torre, ang supervisor sa Department of Education nga pinaagi niining mga libreng gamit, makasalmot na ang mga estudyanteng sugbuanon sa mga national ug international nga kompetisyon sa robotics. Ang mga nakadawat nga tunghaan naglakip sa mga science high school sa Badian, Bantayan, Buanoy, Compostela, Medellin, Minglanilla ug San Remigio. Bantay Balita. Alas 7:21 sa Kabuntagon, dawat tag report gikan sa tong kauban sa gawas. Kay balay nga nasunog gituhang tag-iya na apil pagkasunog dito sa Valencia Negros Oriental. Kompletong detalyes balita ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat lang kabantay ram sa ato nga balita kay Rubutaga Osaka City 16 anyos nga lolo namatay human nasunog ang iyang panimay sa Purok City, Barangay Jawa, Valencia Negros Oriental sa mga 5 sa buntag adlaw nga Martes, Hunyo 2, 2026. Gila sa Barrio of Fire Protection Valencia ang biktima nga si Primitivo Abilon, ulitaw og lumad nga sa mga sangpit nga lugar. Gireport sa VIP Valencia nga sa ilang pagresponde sa insidente ilang nadiskubrihan nga ang biktima namatay sa kalayo nga milaboy sa iyang panimay. Matud pa sa interview sa Bantay Radio kang Barangay Captain Jawa Captain Virgilio Bingkoy, ang biktima kinsa nag-inusarang nagpuyo og nibutyag kang aktibo kaayo siya o sa komunidad ug walay problema sa panglawas. Baguhay lang nga nakabaligya siya og dakong yuta nga katidad nga gibalabada nga 2 milyon. Gireport sa BP Valencia nga ang sunog milaboy usab sa 4 ka motorsiklo. Ang mga otoridad karon nag-imbestiga sa hinungdan sa sunog. Wala pa sila'y gipagawas nga dugang detalye bahin sa gidakon sa kadaot sa maong nga sunog. Mura na ito nakaunt nga balita karon butaga di pa ito pasamatan ang lactopapi. Ang lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabarangay in action na nakadiri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosite sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:23. So mao kato ang naglangkob sa atong mga balitang lokal karong adlaw. Ang detalye niya sa mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports o sa showbiz sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masaayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng lactofapi
30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may lactopapy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapy every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopapy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopapy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopapy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopapy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopapy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:28 karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Kongresista Richard Gomez milaban kang Kiko Barzaga dihang gipalagpot isip kongresista. Gipalanog ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang iyahang pagsaway ngadto sa 265 ka mga kongresista nga nibutar pabor sa pagpalagpot kang former Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Atol kini sa botasyon kagabi dito sa House of Representatives. Matud pa ni Richard Gomez nga kung adunay angay nga mupalagpot ni Barzaga, dili ang House kundili ang mga tao sa Cavite pinaagi sa dili pagbuto kaniya sa sunod eleksyon. Dugang pa sa veterano nga kongresista nga kung nasayop si Barzaga, angay kini nga disiplinahon o suspensohon apan dili palagputon. Gipangutana usab ni Gomez kung silang tanan ba limpyo ang ilang kaugalingon human si Barzaga nitawag sa mga kongresista og buaya. Bantay Balita. Blue Ribbon gipatawag silang former Speaker Martin Romualdez og laing 33 bahin kini sa flood control. Gipagawas na sa Senate Blue Ribbon Committee ang dulan tulo ka dosina nga resource person atol sa pag-abli sa umabot nga hearing sa controversial nga flood control nga niwalda sa binilyon nga salapi sa katawhan. Nag-una sa listahan nga gipagawas ni Committee Chairperson Senador Pia Cayetano mao si former House Speaker Martin Romualdez kinsa mo'y nangu sa lower house sulod sa kapin tulo ka tuig. Naasab sa listahan silang attorney Levi Baligod, kinsa mo'y abogado sa 18 kakanhi Marines ug civilians, kinsa ni pagawas og expose bahin sa gatusan ka mga malita nga gisakay sa mga helicopter ug private jet ni kanhi kongresista Saldico nga giingong gideliver sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno. Apil na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang hearing sa Blue Ribbon sugdan karong Hunyo 4 din ang mga opisina sa mga senador gipadad-an na usab og mga imbitasyon alang sa pagtambong sa maong investigasyon. Bantay Balita.
Congressman Kiko Barsaga, mag-artista na lang kuno human gitangtang sa House. Daw wala maapektuhi si former Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa pagpalagpot kaniya isip sakop sa House of Representatives. Dihang nahinabi sa mga tigbalita matud pa ni Barsaga nga kung madawat siya sa show business, pag-artista na lang siya og ihang enhance ang ihang acting skills. Mutabang usab siya aron mapalambo ang pagpamuhi og iring og mapanalipdan gikan sa pagpasipala. Ang batanong kongresista sa Cavite gipalagpot sa 265 ka mga kongresista, 15 niingon og yes, samtang 14 lamang kanila ang nagno ug laing 8 ang ni-abstain. Si Barsaga mo ay nag-uros-uros ang dugo batok sa mga kongresista kinsa giingong nakapaldo sa flood control project kauban ni Batangas 1st District Representative Leandro Laviste. Sugod karong adlaw balik na pagka-civilian si Barsaga, pinsan nailhan sa pangan nga si Meow Meow. Bantay Balita. Breaker sa GSIS mo'y hinungdan sa reklamo ni Tulfo nga gipagngan kuno og kuryente ang Senado. Mipagawas og report karong adlaw ang kaghapong adlaw ang Senate Service Chief kalabot sa giingong pagkapalong sa air conditioning og pagkawa sa internet sa Senate Session Hall niadtong Hunyo 1. Suma sa Senate Service Chief ni trip ang electrical circuit breaker nga nahimutang sa GSIS mga alas 5:30 sa hapon og naayo kini alas 6:20. Gikumpirmar usab sa Senate Service Chief sa iyahang pahayag nga wala gayud kuno nahitabong interruption sa internet service sa bisan unsang oras apil na tali sa alas 5 hangtod alas 7 sa gabi diin gigamit ang session hall. Bantay Balita. Dili pwedeng nga maka-comment sa Facebook post ni Senador Ping Lacson nga nanawagan nga mo resign si Senador Peter Alan Cayetano. Gawas ni ini dili usab makita ang gidaghanon sa mga reaksyon sa maong post. Kahinumduman nga daw nabawsan ang Senate minority. Human kini mo walk out ni adtong nakalabayng semana gumikan kay naapiki sa binutuhay sa motion ni Senador Rodante Marcolita nga tugutan ang mga senador nga makatambong og sesyon online. Kaganiha wala nahitabo kagahapon wala nahitabo nga sesyon sa Senado. Sanglit wala kini makakuha og quorum dihang wala manungah tanang miyembro sa Senate majority. Bantay Balita. Girekomendar sa House Committee on Ethics and Privilege ang pagpalagpot kang alas 7:35 gipostpone sa Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada o kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Suma sa korte ang ilang arraignment ipadayon na lamang sa Huwebes sa buntag. Sa wala pa gihisgutan sa maong pahibalo ang detalye sa rason sa pagpospone samtang nagpadayon ang proseso sa ilang mga kaso nga may kalabutan sa giingong irregularidad sa flood control project. Bantay Balita. Gipagawa sa usa ka Senate unit ang report nga nagklaro sa mga alegasyon nga gi-off ang Wi-Fi ug internet connection sa session hall sa Senado niadtong Lunes. Suma sa report way nakit-an nga ebidensya nga giduso o gihimo ang pagputol sa internet service sulod sa session hall sa maong adlaw. Ang klarifikasyon gipagawas human mikaylap nga ang pangangkon nga gidisable kuno ang koneksyon sa internet sa panahon sa sesyon nga nalambigit sa tensyon sa Senado human pag-aresto kang Jinggoy Estrada.
Misumiter og resolusyon si Senador Amy Marcos nga nag-awhag sa Senate nga imbestigahan ang giingong 10 milyones dolyares o kapin 600 milyones ka pesos nga donasyon sa World Health Organization. Suma sa resolusyon, ang maong pondo giingong may kalabutan sa eleksyon ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isip presidente sa World Health Assembly nga gipahigayon sa Geneva, Switzerland gikan Marso 10 hangtod 25. Gisugyot sa resolusyon nga susiho na sa Senado kung unsa ang basihan o proseso sa maong paggasto o kung angay ba kini nga giaprubahan o gidumala sa gobyerno. Wala pa hinuoy formal nga pamahayag ang Department of Health, ingon man ang World Health Organization bahin sa maong aligasyon, samtang naghulat pa og posibleng hearing sa Senado. Bantay Balita. Gibasura sa Sandigan Bayan 6th Division ang motion sa siyam ka co-accused ni kanhi kongresista Saldico na mutugot unta sa pag-file og demurrer of evidence sa ilahang kaso. Ang kaso naglambigit sa kasong malversation of public funds, pinaagi sa falsification of public documents may kalabutan sa flood control projects. Tungod sa maong ruling, nagpadayon ang kaso ug ang presentasyon sa ebidensya batok sa mga akusado sa anti-graft court. Sa laing bahin, misumiter og petisyon sa Sandigan Bayan si kanhing DPWH Secretary Manuel Bunuan aron ipaubos siya sa hospital arrest. Suma sa Clerk of Court sa 5th Division, i-validate ang pag-file sa maong petisyon samtang padayon pa ang pagpamatuod sa mga basihan nga ihang hangyo ug kung asa nga ospital siya gustong ipabilin. Si Bunuan nakita nga naka-wheelchair sa dihang gidala siya gikan sa PNP General Hospital padulong sa korte human siya na ospital tungod sa high blood pressure sa pag-issue sa warrant of arrest bato kaniya. Bantay Balita. Mialma si Senador Panfilo Ping Lacson batok sa pagsaway ni Senador Rodante Marcolita sa minority bloc. Ang isyu mitumaw human sa tensyon sulod sa Senate sa dihang nadungog si Interior Secretary John Vic Rimulya nga misingka kang Senate President Alan Peter Cayetano may kalabutan sa pag-aresto kang Jinggoy Estrada. Sa iyang social media post, giingon ni Lacson nga dili angay basulon ang minority bloc sa wala nila pagprotesta og iyang giingon na mas maayo pa nga wala mosamot ang sitwasyon ngadto sa pisikal nga komprontasyon. Bantay Balita. Alas 7:39, anaag gihapon sa Sandigan Bayan 2nd Division si Senador Jinggoy Estrada o kanhing DPWH Secretary Manuel Bunuan alang sa arraignment sa ilahang kasong graft na naglambigit sa giingong 573 milyones ka pesos nga kickback gikan sa flood control project. Si Bunuan nakita nga naa sa wheelchair sa dihang gihatod siya sa korte gikan sa PNP General Hospital. Human siya na ospital tungod sa taas nga high blood pressure atol sa paggawa sa warrant of arrest bato kaniya ug sa uban pang akusado sa non-bailable plunder case. Ang duha karon nagatubang sa formal nga proseso sa korte samtang padayon ang pagdungog sa ilahang mga kaso kalabot sa aligasyon sa korupsyon sa mga proyekto sa gobyerno. Bantay Balita. Alas 7:40 sa Kabuntagon o karon sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nason. Bantay Balita ngayon. World News. Gianunsyo ni US President Donald Trump nga wala gipahibalo sa Iran ang US sa pagsuspenso sa mga pakigpulong. Ang presidente sa Estados Unidos niingon nga wala siya gipahibalo sa desisyon sa Iran nga suspendihon day ang negosasyon.
Samtang sa laing bahin, ang commander sa Revolutionary Guard Corps sa Iran na si Ismail Kaani niingon nga ang nagpadayon nga Israel nga mga Israeli nga nag-operasyon sa militar sa Lebanon ug Gaza Strip mahimong mag-aghat sa Iran ug sa regional nga kaalyado niini sa paghimo og susamang mga sitwasyon sa trapiko sa Balab Mamdib sa Strait of Hormuz suma sa Iranian state media. Giingon ni Kaani nga ang resistance axis mahimong magpalapad ang suporta sa daghang mga lugar agig tubag sa iyahang gihulagway nga mga aksyon sa Israeli nga gisuportahan sa Estados Unidos. Gipasidan-an niya ang mga kalambuan sa Lebanon ug Gaza mahimong musangpot sa dugang nga pressure sa mga estratehikong maritime corridor. Bantay Balita. Gibutyag sa kinadak-ang ahensya sa intelligence sa United Kingdom ang Government Communications Headquarters nga dulan sa tunga sa milyon ka mga sundaong Russian ang lagmit napatay sukad nga gilusad sa Russia ang full-scale war batok sa Ukraine niadtong tuig 2022. Ang bana-bana gipadayag sa direktor sa GCHQ nga si Ann Butler atol sa ihang unang pakigpulong sa publiko. Diin iyang gilatid ang nagkadakong hulga nga giatubang sa United Kingdom ug sa tanang mga hulga niini. Namulong gikan sa Bletchley Park ang makasaysayanon nga World War II code-breaking site. Si Butler ni pahimangno nga ang Britain anaa sa usa ka gutlo sa sangputanan samtang ang Russia nagpadayon nga walay hunong kapag target sa mga importanteng infrastruktura o mga institusyon. Giakusahan niya ang Kremlin sa pag-orkestra sa mga operasyon sa espiya, mga paningkamot sa pagsabotahe ug sa mas lapad nga wa gideklarar nga hybrid war batok sa United Kingdom ug uban pang nasod sa NATO. Samtang ang Moscow kanunay nga gibana-bana ang mga kapildihan sa usag-usa sayo niini tuiga si Ukrainian President Zelensky niingon nga ang Ukraine nawada og 55,000 ka mga trupa sukad pagsugod sa gubat. Sa laing balita, gitudlo ni Pope Leo si Maria Alvarado, presidente og COO sa EWTN News, isip bag-ong prefect sa Dicastery for Communication sa Vatican sugod Nobyembre 5. Si Alvarado mao'y nangu sa global nga operasyon sa EWTN News sukad 2023 ug nakatabang sa pagpalapad sa international nga presensya sa network. Sa iyang pamahayag, iyang gidawat ang maong pagtudlo inubanan sa pasalamat, pagpaubos ug pagsalig sa Ginoo. Ang iyang pagtudlo usa sa makasaysayanong lakang tungod kay siya ang unang babae nga dili madre o relihiyosa nga mangu sa usa ka dicastery sa Holy See. Atong oras alas 7:46 sa kabuntagon. At sa ato ang pagbalik, atangan nato ang detalye sa balita sa showbiz, sa sports, ingon man kahimtang sa panahon. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022.
It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So, as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod ako pangitang tambal. So, I ended up deciding to try Lacto Puffy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Puffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines, pero karon di na akong take na, I've been taking Lacto Puffy every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lacto Puffy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml nga Lacto Puffy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Puffy is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magalibanga ko. Like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon. Magi na kong pirming nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok ng tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alas 7:48, mayong buntag, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, Natividad Repolyo, all the way from Barangay Kamputhaw. DJ Noy from Tuburan, Cebu. Arita sa ato ang balita sa showbiz at alang sa ato ang showbiz news. Atong paminahon ang detalye sa report. Pinagi sa ato ang showbiz patroller Gracia Baquero. Nahimo ng hingpit nga amahan si Robbie Domingo human ng anak ang iyang asawa nga si Mikey Pineda sa ilang unang anak. Gipaambit sa Kapamilya TV host, pinaagi sa iyang Instagram ang maayong balita. Sa mubo nga reels nga iyang gipost, makita si Robbie nga nagkatubang sa kamera ug malipayon nga miingon, "Hi guys, welcome to the outside world." Humani ini iyang gipakita ang asawa nga naglingkod sa higdaanan sa ospital ug nagmisi samtang gikugos ang ilang unang anak. Mubura ang iyang caption, "Our newest housemate." Madungog usab sa reels ang signature theme song sa Pinoy Big Brother nga Pinoy Ako sa Orange and Lemons. Wala na siya maghatag og dugang detalye bahin sa ilang anak. Mahinumduman nga sa gender reveal sa magtiayon, ilang gipahibalo nga lalaki ang ilang kamaguwangan. Daghan usab ang nipasalamat ug mihatag og pagbati sa magtiayon gikan sa mga netizen ug mga artista sama nila Kim Chu, Maha Salvador, Luis Manzano, Alexa Ilacad, Darren Espanto, Gabby Garcia, Gary Valenciano, Lea Salonga, Angeline Quinto ug daghan pang uban. Ug mao kana ang atong showbiz balita karong adlaw. Para sa Bantay Balita ngayon, mao kini si Grace Baquero. Mayong buntag. Bantay Balita. Daghang salamat Grace Baquero sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:50. O karon sa ato ang balita sa sports. Pinay tennis player nga si Alex Ayala, dominante sa unang duwa sa Birmingham Open. Kusog og ipresibo ang pagsugod ni Alex Ayala sa ihang kampanya sa 2026 Birmingham Open. Humaniya gilubong ang Australian nga si Priscilla Han sa score nga 6-0, 6-2 sa first round dito sa Eggbaston Priory Club.
Ang 21 anyos nga Pinay tennis star dominar sukad sa unang set ug halos wala hatagi og higayon si Hon nga makapuntos. Human madaog ang unang set 6-0. Padayon si Iyala sa ihang pag-atake ug nakalamang pa kini og 5-0 sa ikaduhang set sa wa pa makuha og duha ka games ang Australia. Natapos ang duwa sud lamang sa 59 minutos. Usa ka klarong timailhan nga andam si Iyala alang sa grass court season ug sa umaabot nga mga torneo padung sa Wimbledon. Tungod sa maong kadaugan, misulod si Iyala sa sunod nga hugna sa WTA 125 Birmingham Open ug nagpadayon sa iyahang pagpangandam alang sa mas dakong kompetisyon sa Europe karong buwana. Bantay Balita. Ug sa labing uwahing kahimtang sa panahon, Southwest monsoon o habagat maoy nakaapekto sa Northern Central Luzon ug ang western section sa Southern Luzon. Subay niini ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Makasinati ug mga pag-uwan. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug ang kinatibukang Ilocos Region, ubang bahing Central Luzon, Calabarzon ug ang Mimaropa, Makasinati usab og mapanganuron nga kalangitan, katag-katag nga pag-uwan ug pagpanagdug og kilat. Ang temperatura anaa sa 25 hangtod sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:26 ug musaw karong alas 6:23 sa hapon. Ang report sa Pag-asa Mactan mao'y hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita din sa tuang tulumanon. Bantay Balita ngayon niining adlaw nga Miyerkules, hingpit sa 3 buwan sa Hunyo tuig 2026. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lacto-Puffy. Inabagan usab sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa produktong Inzumo. Ang produktong Inzumo makapawagtang sa baho, makapawagtang sa langaw, makapawagtang sa kagaw. Maayo ning gamiton pagpanglimpyo sa mga tangkal sa iro, sa baboy ug sa mga manukan. Dili makadaot sa hayop. Gumikan kay organic kini, so pwede ra gyung matilapan. Isago lang ang Inzumo sa tubig ug iapil og banlaw diha sa tubig. Sa inyo sa mga tangkal sa mga iro, hay baboy ug manok. Siguradong mawagtang ang baho. Wagtang baho, wagtang kagaw, wagtang langaw. Di mo maawayan sa inyohang mga silingan. Inzumo. Samtang ang mga produkto sa Lacto-Puffy inyong mapalit diha sa Acacia Pharmacy sa Sambuan o sa Lucitas Kutana sa Sambuan Public Market. Alang sa to ang mga tigpaminaw sa 95.3 One Heart Radio. Wala tayong oras mga kahigalaan, manamilit na lang ta. Apan sa dili pa ato na nga pasalamatan ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Ang ato day mga balita hinikay gikan sa ato ang Bantay Radio Newsroom. Pinagi sa ato ang kauban Fred Letihio. Pasalamat sa mga kadagkuan usab ug mga tigduma sa DYAJ 95.3 One Heart Radio. Na may partner usab nato karong buntaga sa ato ang Sibya mga kahigalaan. Ato ang technical partner diri sa ato ang Masters Control Kenon Sinisa. Ug labaw sa tanan atong pasalamat sa mga kadagkuan sa Bantay Radio Cebu
nga gipanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabaliero. At ang imo sunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kini na lamang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsalang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinaagi sa pag-ingon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.